Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pinaka-latest na survey ng Pulse Asia Survey, May 6 to 9, ang period of survey, na kung saan lumalabas na ang mga respondents mas mataas ang tiwala nila kay Pangulong Duterte at VP Sara kumpara sa nakaupong presidente si BBM. Okay. So, ito, present ng Pulse Asia by location, geographical areas, NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka class ABC, yung mga mayaman, class D, and class E. Sa lahat ng geographical areas, mas marami ang nagtitiwala kay Tatay Digong kumpara kay PBBM. Sa lahat ng class ng tao, A, B, C, D, E, mas marami ang nagtitiwala kay Tatay Digong. Lalo na sa Mindanao, na kung saan halos wala ng tao na magtiwala kay PBBM dito sa Mindanao. Halos itulak na siya ng mga tao dito na wag ka nang dito, ayaw namin sa'yo. As in, grabe. Mindanao has spoken. Ito, Mindanao, yung trust rating. Si PBBM, meron lang siyang 3% na trust rating. Anong klaseng presidente ka? Halos wala na eh. Okay lang sana kung 10%. Ano pa, 1 out of 10 Filipinos may tiwala pa sa'yo. Dito sa Mindanao, yan, 3%, wala. 3%, what is that? Grabe. Sa Mindanao, ilang percent ang nagtitiwala kay VP Sara? 97%. Kay Tatay Digong, 97% din. Kaya, matatawag na ngayon ang Mindanao is a Duterte country. Hindi sa ihihiwalay ang Mindanao, against ako dyan. Kasi taga Luzon ako marami akong relative sa Luzon. Intact pa rin ang Pilipinas para libre magbisita ang taga Luzon sa Mindanao. Okay. But then, ang ibig sabihin nito, survey na ito is grabe, nasiminto na ang pagmamahal ng taga Mindanao kay Tatay Digong at kay VP Sara dahil sa ginawa ng Marcos administration na yung pinilit nilang impeach si VP Sara at kinidnap pa nila ang minamahal nating Tatay Digong. Okay, that's Mindanao. Visayas, ganun din. Si PBBM, 38% lang ang may tiwala sa kanya. Samantalang si VP Sara, 46%. Si Tatay Digong, 64% ang nagtitiwala sa kanya. Sa Luzon, supposed to be, ang Luzon, ang NCR, baluarte ito ni PBBM. Kaya lang dito, mas marami pa rin nagtitiwala kay Tatay Digong. Okay, Luzon, ibig sabihin ng Luzon, except NCR. Luzon, 41% ang may tiwala kay PBBM, samantalang 46% ang may tiwala kay PRRD. So medyo mababa si VP Sara, 29% sa Inter Luzon. But sa NCR, ito, 42% ang may tiwala kay PBBM, VP Sara 42%, kay Tatay Digong 57%. Kaya marami pa rin nagmamahal kay Tatay Digong dyan sa NCR. Okay, punta na tayo by class. Yung mga mayaman. ABC, mga mayaman. 25% lang ang may tiwala kay PBBM. Samantalang si VP Sara, 44% ang may tiwala. Si Tatay Digong, 57%.
Kita nyo? Sa Class D, 32% ang may tiwala kay PBBM, 50% ang may tiwala kay BP Sara, samantalang kay Tatay Digong, 63%. Class E, medyo tumaas ng kaunti ang may tiwala kay PBBM, 40%. Kay BP Sara, 65%. And then kay PRRD, 75%. So makita nyo yung lakas ng hatak ni Tatay Digong sa katawhang Pilipino kahit nakakulong na siya. Okay, overall sa buong Pilipinas na combined different regions, si BPBM mayroon lang siyang 32% na trust rating, si BP Sara 50%, samantalang si PRRD 63%. Ang walang tiwala, distrust rating, si PBBM may distrust rating na 42%, si BP Sara 25%, PRRD 17%. So dito, makukuha na natin ang net trust rating. Si PBBM nakakaya. Sitting president ka, negative 10% ang kanyang net trust rating. Samantalang si Tatay Digong na kung ilang buwan o taon na nilang sinisira, meron siyang positive 46% na net trust rating. Si BP Sara, yan, tagal na rin nilang sinisira, positive 25%. So, anong ibig sabihin nito? Kung i-relate natin ito sa 2028, sino ang magpre-presidente? Di si BP Sara. Kung sino man ang i-endorso ni PBBM is a kiss of death. Lalo na kung si Speaker Martin Romualdez wala na. Maliban na lang kung may gagawing, hindi ko nabanggitin, in a fair and honest election, hindi mananalo ang kandidato ni PBBM sa 2028. Not unless na magbago ang takbo ng kanyang administrasyon. He has still 3 years to go. Marami pang magagawa yan kung gusto nilang gumawa ng mabuti. Sana gagawa pa sila ng mabuti para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sayang yung 3 years. Okay, salamat sa Pulse Asia na nagsorbe nito na nasasalamin natin ang sentimento ng mamamayang Pilipino. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang ating sweldo is ginagamit natin sa pamimigay ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Kanina nagpa-deliver ako ng yero doon sa bundok ko. Panoorin nyo ito, pagdiskarga ng yero para i-distribute sa mga individual houses nga nasorbe namin yung nangangailangan ng tulong yero at pako. Ni ang yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong lisod kaayo ang ilang kahimtang sa ilang balay. So karon abot na gyud ang yero. O na ano silang ante. Pura ko pa dia ta pun dia. Pero safety mo ko ba? Salamat sa inabang. Tiana. Salamat sa inabang si Matanas. Thank you. Salamat, gagawin mo siya. Wala ka diya. Ay, di nagil biani ulanan kay nanay bagong asin. Ako pa rin kalo. Ako kayo asin oh. Ulan no.
Huwag na mo pasalamat. Ang bumalik niya ito na si Magdali. Kumasa sa sini. Hindi may pati mo diya sa tagpuan. Yung patayan. Yung patayan.